Hello po sa ating lahat. Hanggang sa kasalukuyan, trending pa rin yung issue kay Kibuloy, ano? So, marami yung mga komento, marami yung mga idea, and so on. Ngayon, siyempre, alam natin na with regards sa imprisonment ni Pastor Kibuloy, marami yung mga legal aspect na dapat i-consider ng gobyerno. So, ang ibig sabihin ay hindi basta-basta gawin itong mga bagay na ito, hindi basta-basta ilagay siya doon o gawin ito and so on. Kasi, siyempre, may mga legal team na tumutulong dyan sa kanya dahil siyempre, marami siyang pira. Ganun naman talaga pag nakasuhan ang isang mayaman, then medyo matagal yung legal battle, matagal yung labanan with regards sa legality. Okay, siyempre naisip din natin na siya ay Pilipino pagkatapos marami siyang mga victims na Pilipino rin, supposed to be pagbayaran niya yung mga nagawa niya rito. Ngunit alam din natin na marami din siyang kaso sa ibang bansa, particularly sa United States. So marami. Okay. Ngayon, ito ang naiisip natin. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong narinig na yung formal request ang United States government para ma-deport siya, no? Para ma-try siya sa United States sa kanyang mga crimes doon. Kasi ika nga, siya ang isa sa mga FBI's most wanted person. Yan, ano. So, wanted dyan sa Kampala. So, FBI. Kaya, yan. So, ang sinasabi natin, talagang maraming mga bagay-bagay na dapat i-consider, very intricate, hindi lang basta-basta na ganito ang gawin o ganon and so on, ano. Okay, ngunit kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na siya ay ma-extradite na sa United States para ma-try doon. Why? Kasi sa nakikita natin, maraming perwisyo ang nangyayari dahil sa kanya, no? Siyempre, with regard sa kanyang security, with regard sa mga bagay-bagay, then siya yung parang isang causal, ano? Siya yung isang cause ng mga bagay-bagay na ito. So, alimbawa, wala na siya dito sa Pilipinas, then at least yung mga bagay-bagay na yon ay ma-minimize. So, sinasabi ko nga, ito ay pananaw ko lang, hindi tayo abogado, hindi tayo expert sa mga ganitong bagay. Tayo ay isang ordinaryong Pilipino lamang. Ngunit yung tulad nga ang sinasabi ko, lahat naman tayo ay may karapatan mag-speak up sa mga iba't ibang issues affecting our country, ano? Okay, so yan. Parang siya yung mga ugat sa mga sa mga hindi magandang issue. Kaya alimbawa nandun siya, so at least ma-listen yung burden ng government with regard sa kanya, no? Then another one, dahil sa kanya, marami din mga Pilipino na
Yun, hindi magkakaintindihan. So, siya ay cause ng divisiveness sa ilang mga Pilipino. Siyempre, ang present administration at saka yung mga kaalyado ni Kibuloy sa Davao, kaya parang nagiging cause siya ng friction. At saka marami pang mga bagay-bagay. So kung yung mga FBI na ang bahala sa kanya, siguro na mas okay. Pagkatapos siguro pag talagang kailangan siyang matry, although wala tayong kwan dito, yung naisip lang natin, baka pwede yung visual, yung tawag dyan, visual court proceeding. So wala tayong parang talagang knowledge about that. But then baka possible. Okay. Kaya yon, pagkatapos ito ang malupit. With his money na billions, so comes election, pwedeng gamitin niya yan, as of now, mayroon na siyang kakamping senator. Mayroon siyang kakampi na vice president. Mayroon din siyang mga kakamping mga congressman na who knows, comes election, with his money, madadagdagan yan yung mga kakampi niya sa government. Hindi natin alam, baka later on ang magiging presidente natin ay kakampi niya. So siya ang gagastos sa kanyang president sa campaign. Pagkatapos kakampi niya yung mga senador, marami siyang kakampi na mga congressmen, congresswomen, marami siyang kakampi na heads of various government departments or agencies, heads of local government, and so on. All of this galing sa kanyang pera. Gagamitin niya ang kanyang pera. So may possibility after 3 years or 4 years or 5 years, malaya na yan. Baka magiging hero pa yan dahil sa mga sumusuporta sa kanya. Kaya ako, for me, para at least ma-unburden ang government, ma-unburden yung threat sa ating government, kasi with this money pwede siyang ng dissension, civil unrest at iba pa. So yan ang pwedeng mangyayari. Pagkatapos yun nga, comes sa election, magagamit niya yung kanyang pera. Then after ilang taon, malaya na yan, baka magiging hero pa ng Pilipinas. Kaya for me, the best way, ibigay na yan sa mga Amerikano. So bahala na ang Amerika dyan. So yan ay opinion lang naman natin. That is just our personal opinion. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.